Guys, Paulo Duterte. Yan ang sinabi ni Mark Taguba at binanggit pa niya ang asawa ni Sara Duterte, si Mans Carpio. So mga kaibigan, itong nangyari sa panahon ni Duterte, labas-masok dito ang droga nanggaling sa China. Labas-masok dito ang mga droga. Basta maggaganyan sila mga kaibigan, magbibigay sila. Yun yung mga kaibigan. Pero sa panahon ngayon ni PBBM, hindi pwede yan. Dahil ang Pangulo natin, straight yan. Talagang huhulihin. Walang ganyan. Kaya nga nakakatawang isipin na sinasabi nitong si Duterte na I hate drugs, pero siya ay naging protektor ng droga. In fact, mga kaibigan, prenoteksyonan pa niya si Michael Yang na ayon sa mga investigasyon ay sangkot sa mga illegal na droga. At meron pa daw shabu laboratory. Prenoteksyonan yan ni dating Pangulong Duterte. So, mga kaibigan, kitang-kita natin dito no, na itong ginawa ni dating Pangulong Duterte ay yung bang pambubudol. No? Pambubudol. Pero mo mga kaibigan I hate drugs. Pero, ang economic advisor, si Michael Yang. Si Michael Yang na kilala na guys, drug lord. Tapos labas-masok sina Charlie Tan, labas-masok yung mga Alan Lim. Tapos meron pang isa yung kinonfirm mismo ng PDEA na yun daw yung drug lord na lumalabas-masok sa Malacanang. Later on, mga kaibigan biglang nawala yung drug lord na yun. At ang sabi ng immigration, nakalabas daw. Paano makakalabas ng bansa yan? My God, sabi ni Duterte, I hate drugs. O di ba dapat istrikto siya? Nalaman na niya na sangkot, di ba? Bakit pinalabas? Kasi nga mga kaibigan, protector nga siya ng mga illegal na droga. Yan. Yan po ayon po yan sa mga nagtestify sa ICC na sina Las Cañas, Patubato at sina Asierto. So yan po yan. So kitang-kita po mga kaibigan ang laki ng pagkakaiba no ng Duterte administration at ng PBBM administration. Duterte administration for 3 years 14.3 billion lang ang nahuli na halaga ng mga pulburon. Pero 30,000 ang tsugi. Samantalang kay PBBM 43.8 billion ang halaga. Napakalaki. Walang binatbat si Duterte. Ang laki ng huli sa panahon ni PBBM. Ang laki-laki ng huli. Walang binatbat si Duterte. Pero walang ganon. Walang namatay. Kasi nga, ang Pangulo natin ay sumusunod sa batas. Sumusunod siya sa batas at lahat ay dinadaan sa due process. Diba? So, mabalik tayo mga kaibigan, no? So, eto, yung sinasabi ko kanina. Pag-upo pa lang na hindi PBBM, niluloko na pala siya ng kampo ni Sara Duterte. At kasagsagan na siya ay DepEd Secretary pa. At kasagsagan din ng Maisog Rally. Sa kanya galing yung mga tarpaulin na merong nakalagay BBM resign. Tingnan mo yung pagiging traidor ni Sara Duterte. Biruin mo all smile ka, nakaharap ka sa Pangulo. Biruin mo mga kaibigan ginawa pa nga siyang caretaker ng bansa. Nung pumunta si PBBM sa Brunei, Darussalam, ginawa pang caretaker si Sara Duterte. Pag-alis ni PBBM, anong ginawa ni Sara? Pumunta doon sa Liwasang Bonifacio. Nagrarally ang mga KOJC. Nagsalita pa siya na natutuwa daw siya kasi merong mga ganitong pagkilos, nasasabi natin yung mga natin, etc. Habang sa likuran niya, nandun si Glenn Chong, pinagmumura si F.Elisa, si PBBM. My God! Wala kang delikadesa. Biruin mo, ginawa siyang caretaker ng bansa. Pagkatapos trinaydor niya si PBBM. Grabe. Tingnan niyo mga kaibigan. Kung sa kanya kaya ginawa, biruin mo ginawa siyang caretaker ng bansa. Pag-alis ni PBBM, nandun nakikita siya sa rally.
ng mga maisog. Nagsasalita pa. Habang si Glenn Chong sinisiraan sa F. Elisa, si PBBM, nagsisigaw doon, nasasampalin daw sa F. Elisa. Tingnan niyo yan. Ganyan siya ka-traidor. Habang wala sa bansa ang ating Pangulo, BBM, at habang si Sara Duterte ay inappoint na maging caretaker ng ating bansang Pilipinas, si Sara ay pumunta sa rally, sa Maisog Rally. At guys yung sabi nga ni Peoples Talakera, kanino galing yung mga tarpaulin? BBM resign? Kay Sara Duterte. Ganyan siya katraidor. Sa kanya galing ang mga tarpaulin na mayroong mga nakasulat na BBM resign habang siya ang DepEd Secretary. Habang nasa cabinet siya ng Pangulo, tinatraidor niya ang Pangulo natin habang siya ay nakangiti kapag kinakausap ng Pangulo. Pero at the back of it, ini-stab niya ang ating Pangulo. Tinatraidor niya ang ating Pangulo. No? Yun ang katotohanan, mga kaibigan, no? So, kahit hindi kayo maniwala, pero yun ang totoo. The truth and nothing but the truth. No, hindi tayo dito magsisinungaling. Wala namang kwenta kung magsisinungaling eh. Hindi tayo gagawa ng fake news. Wala namang kwenta kung gagawa tayo ng fake news. 'Di ba? Hindi tayo katulad sa mga DDS na mga walang credibility dahil nabubuhay sila sa fake news. So dito mga kaibigan, ating i-maintain yung ating integrity. Hindi po dito po pwede ang mga fake news, 'di ba? So ito ba? Kung kamay na baka lang ang ating gugustuhin, hindi mo masasabing kamay na bakal ang kay Duterte. Dahil ang 30,000 na kanyang pinatsugi, puro mahihirap. Nakatira sa squatter area. Anong sabi ng mga nag-imbestiga? Anong sabi ng mga nag-imbestiga? Yung mga namatay di umano, puro mga madudumi ang mga paa. Ibig sabihin, halatang halata na sila ay mahihirap. Ano pa? Mga punit-punit daw ang damit, mga luma. Ano pa? Ano pang sabi ng mga nag-imbestiga? Ang papayat daw na parang hindi na kumakain. Ano pang sabi? Mga gusgusin daw ang mga itsura. Mga mahalata mo na mga mahihirap. Tama nga, tama sila. Kasi mga mahihirap ang pinatay ni Duterte. Mga nakatira sa squatter area, dyan sa Tondo, dyan sa Bagong Silang, Caloocan City, dyan sa Maytala, dyan sa may squatter sa Batasan, at iba-iba pang squatters ng ating bansa. Bakit mahihirap ang kaya ni Duterte? Simple. Kapag yung mga mahihirap kasi ang kanyang chinugi, hindi naman nila kakayanin na mag-hire ng Di Campanilla na lawyer. Hindi naman nila kayang ipagtanggol ang sarili nila eh. Aasa lang naman yan sila sa PAW. Pagkatapos yung PAW, yung mga mag-iimbestiga, hindi naman din makikipag-cooperate kasi panahon yun ni Duterte. Diba? Guys, anong sabi ng mga investigador? Wala daw mga police report. Biruin mo ha, igaganon ka na lang, hindi ka lalagyan ng police report. Kasi nga, ayaw nila na merong magamit para sa investigasyon. So lahat ng mga ginaganon, wala na. Protocol yun, wala ng police report. Yan ang sinasabi din ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Kaya yung mga pumupunta sa kanila na mga kamag-anak ng nabiktima, yan daw ang sinasabi, walang police report. Ano pa? Yung sinasabi ni Dr. Fortune na maraming mga ginanon, inukhang noong pandemic. Anong nilalagay sa medical legal? Anong nilalagay? Natural death, atake sa puso, broncho, COVID. Pero wag ka. Anong sabi ni Dr. Fortune? May mga tama ng bala sa ulo, sa katawan. Yan po ang katotohanan. Kaya nga ang sabi ni Dr. Fortune, kung napanood nyo yung kanyang mga interview, ang sabi niya, hihigit pa sa 30,000 ang bilang ng EJK or extrajudicial killings. Hihigit pa sa 30,000 ang mga pinatay sa panahon ni Duterte. Dahil napakarami nilang nakita
Inimbestigahan yung mga buto, yung mga remains ng mga tao. Inimbestigahan ni Dr. Fortun at nakita namatay sa tama ng baril. Pero ano ang nilagay sa autopsy? Sa medico legal. Ang inilagay sa medico legal, bronco, COVID-19, heart attack, para i-cover up ang napakarami at lumulubong bilang ng extrajudicial killings. Yan mga kaibigan, napakarami. Kaya nga yung 30,000 na yan, yun yung sinasabi ni Dr. Fortun, marami pa yan kung pagbabatayan yung tunay na dahilan ng mga pagkamatay sa panahon ng pandemic. Ito mga kaibigan, meron akong kukwento sa inyo. Pauwi ako ng bahay. Nagano ako ng Grab. Driver. Kausap namin yung driver, mga kaibigan. 3 kami nun eh. Kausap namin ng driver. Tapos natanong namin siya tungkol doon sa pagka-aresto kay Digong, kung okay sa kanya. Alam mo sagot niya? Ay naku, deserve niya yun. Deserve. Yun ang sagot ng driver. Tapos alam mo ba, nagkukwento yung driver. Nagkikwento siya. Sabi niya, Ma'am, alam po kasi ninyo, meron akong kapatid sa loob, sa Bilibid. May kapatid daw siya sa Bilibid. Ano sabi ng kapatid niya? Ma'am, ano sabi ng driver? Delikado daw doon sa Bilibid. Ang kwento daw ng kapatid niya na delikado doon sa Bilibid. Kasi ang ginagawa daw noon, ni Bantag, magpapatawag, papatawag yung mga PDL. Pagkatapos, kinabukasan, wala na. Pagkatapos, ipapalagay sa record, COVID-19. Anong sabi ng driver? Napakarami daw sa Bilibid. Ang ginawa daw ni Bantag, torture. Pagkatapos i-torture. Pagkatapos, ayun na. Tsugi. Mga kaibigan, kung naaalala ninyo, remember this, kung naaalala ninyo, pag-upo ni President Marcos at pag-upo ni Boying Rimulya as Department of Justice, naalala nyo ba? Kung meron kayong photographic memory, naalala nyo ba? Yung na-discover ng DOJ, na nakita nila doon mismo sa Bilibid, yung napakaraming mga bangkay na naka-ano lang na hindi nililibing. Remember, naalala niyo yun? Nandun lang sa parang morgue sa loob ng Bilibid. Nakasalansan yung mga buto ng mga bangkay, ng mga buto na lang daw, hindi daw inilibing. Kung hindi ako nagkakamali sa aking memory, nasa mga 800. Ang dami daw. So, nung ginawa ni Boying Rimulya, DOJ Secretary, Boying Rimulya, di ba mass burial? Tapos anong sabi ni DOJ, Boying Rimulya? Hindi na daw malaman kung sino yun eh. So, mass burial na lang daw. Hindi na rin daw nila malagyan kung anong pangalan. Kasi hindi na daw nila makilala. Yan po ang ginawa sa loob ng Bilibid. Ganyan po kabarbaro ang Duterte administration. Ganyan po sila kahayop. Kaya mga kaibigan, kung ano man ang nangyari ngayon kay Duterte, deserve po niya yan. Buti nga tinitreat siya ng maayos eh. May sakit siya doon. Check up. Regular ang check up niya doon. Yung pagkain, maayos ang pagkain niya. Meron pa siyang dietitian. Talagang tinitingnan yung pagkain niya na kailangan ganito yung kakainin niya. Maayos. Yung kanyang kwarto, maganda ang kwarto niya. Malinis. Hindi katulad sa namatay na 30,000 na basta na lang tinumba, nagkadugo-dugo ang katawan sa kung saan na lang sila abutan sa may mga kanal. At hindi na sila babalik pa kahit kailan. Maayos ang kalagayan ni Digong sa The Hague. Meron siyang due process. Inaayos lahat. Magagaling ang kanyang mga abogado.
Kaya hindi siya kawawa. Kung meron mang kawawa dito, yun ay ang mga namatay, 30,000 sa EJK at ang mga pamilya na nagdurusa dahil nawalan ng kanilang mahal sa buhay. Kaya mga kaibigan, alam nyo, nakakahiya lang dahil si Digong sinasabi na lawyer pero hindi niya alam ang batas. Guys, kaya nga may batas tayo eh. Pagganahin ang batas, magkaroon ng due process, pero mas pinili pa ni Digong na ipapatay ang mga taong yan. Dahil daw adik. My God, may due process tayo. Adik, iparehab mo. Ang masama nito, yung mga adik lang na may hirap, pinagaganon niya. Pero yung mga mayayaman, wala, happy-happy. At ang tanong ko, bakit hanggang ngayon ang mga anak niya buhay? Bakit hanggang ngayon buhay pa si Basti? Bakit hanggang ngayon buhay pa si Pulong? Kung talagang seryoso siya sa kanyang war on drugs, bakit pinotreksyonan niya si Michael Yang? Bakit namamayagpag si Kenneth Dong nung siya pa ang Pangulo? Kailan lang nahuli si Kenneth Dong? Nung si PBBM na ang Pangulo, saka pa nahuli si Kenneth Dong. Si Michael Yang na prinoteksyonan niya, bakit hindi niya isuko? Ilang beses yan inimbita sa HOR, sa House of Representatives. Ilang beses yan inimbita. Pero hindi pumunta. Pinapahanap yan. Wala sa Davao. Nagtatago na daw. Kung itong si Duterte ay isang matinong tao, sasabihan niya si Michael Yang, "Oy pare, best friend, magpakita ka sa Kongreso kasi hinahanap ka doon, meron kang sasagutin." Pero anong ginagawa ni Duterte? Wala. Pinagtatakpan. Katulad din kay Kibuloy. Isa pa, galit daw siya sa mga kriminal. Pero si Kibuloy, pinagtatanggol. Kaya mga kaibigan, alam niyo sa totoo lang, no? Mamulat kayo sa katotohanan. Si Digong ay hindi kawawa. Hindi kailanman magiging kawawa ang isang tao na perpetrator. Kailanman hindi magiging kawawa ang isang tao na walang alam gawin nung siya pa ang nasa power, kundi mag-utos ng pagpatay. Mag-encourage ng pagpatay. Tuwang-tuwa pa nga siya, very proud pa nga siya eh. Sabi niya sa Congress, nagtataka nga ako, dami ko nang napatay, hanggang ngayon di pa ako nakukulong. Sabi niya sa Congress yan. Tapos hinamon pa niyang ICC, ang tagal-tagal din naman. Bigyan niyo ako pamasahe, ako pupunta dyan. Di ba? Hinamon niya ang ICC. Pagkalipas lang ng, I think 2 linggo, 3 linggo, o 1 buwan, ayun, hinuli na siya. Diba? Kaya, mga kaibigan, itong sasabihin ko sa inyo ha. Guys, kung ano man ang meron kay Duterte, budol. Budol. Talagang ang mga tao sa panahon niya ay hindi ligtas. Biruin mo mga kaibigan ha. Yung mga tao na bumoto sa kanya, pinagchuchugin niya. Kinitlan niya ng buhay. Guys, sa mga squatter area sa Tondo, Tala, Caloocan, Bagong Silang, yung mga squatter area, yan ang mga taong bumoto sa kanya. Naniwala sa kanya na magkakaroon ng tunay na pagbabago, pero pinagpapatay niya yung mga tao na bumoto sa kanya. Di ba ang kanyang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas, proteksyonan ang mga mamamayan, pero hindi niya prinoteksyonan, pinagpapatay niya ang mga mamamayang Pilipino. Yung sinasabi niyang adik, Pilipino yan eh. Kung ikaw magaling na presidente, hindi mo papatayin yan. Sinasabi mong adik, iparehab mo. Kung sinasabi mo na nagtutulak yan, ipahuli mo, bigyan mo ng due process. Meron kang sinumpaan bilang Pangulo ng Pilipinas na poproteksyonan mo ang iyong mga kababayan. Pero sa ginawa mo na pinagtutsugi mo sila, hindi mo sila prinoteksyonan. Nilabag mo ang konstitusyon, nilabag mo ang iyong pangako sa taong bayan. Taong bayan yan eh, 30,000 na mga tsinugi. Taong bayan yan. Baka halos lahat yan, yung mga butante dyan, baka ikaw ang binoto. Pagkatapos, binoto ka nila para lang patayin mo. My God. Siguro mga kaibigan, habang sila ay tinutukhang, siguro naiisip nila mabuti pang hindi ko na binoto ang taong ito.
Kasi barbaro at walang due process. Mga kaibigan, hindi natin kinakampihan ang mga adik, pero gawin ang tama. Meron tayong batas. Kaya nga may batas tayo eh. 'Di ba? Kasi yun ang dapat na sundin. Hindi yung kung gusto niyang pumatay ng tao, papatay ng tao. Kaya nga tayo may batas. Kaya nga tayo mayroong konstitusyon. Bakit nilalabag ni Duterte ang konstitusyon ng Pilipinas? Kaya kahit saan mo tingnan, mga kababayan, mali ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Kahit pagbaliktarin man ang mundo, ang panahon, pagbaliktarin man ang inyong reasoning, mga DDS, maling-mali ang ginawa ni Duterte. Talagang maling-mali. Diba? Yan mga kaibigan eh. Kahit kailan, hindi magiging tama ang pagpatay ng buhay ng tao. Tandaan nyo yan. At bakit pa siya pumapatay ng buhay ng tao? Kasi nga, inamin niya na siya ay addicted sa fentanyl. Meaning to say, siya ay bangag. Kaya siya nakakapatay ng tao. Dahil inamin niya na siya ay nagmi-Mary Jane at siya ay lango sa fentanyl. Alam niyo mga kababayan, kapag ang iyong isipan ay lango sa droga, ganyan kayo, bayolente. Bayolente ang mga tao na lango sa droga.